kagunikan kay damor nga magkadugay, damor nga magkamahal. But ang pangutana, diha di karon napita. Unsa may angayan ni karon bantayan na Atty. Kilaton, sir? Kung magpalit magani og gayuta for the guidance ngadto sa mga kabumbong nga mga nagsuton naglantaw nga dunay plano nga pumalit og galuna. Okay. Ato lang iklaro ang imong pangutana ha. This is about pagpalit og yuta no diri sa ato ang nasod. Unsay mga imong giingon nga unsay mga ikatambag nako kung unsaon pagpalit nga safe ta sa pagpalit og yuta. Mao ba na imong pangutana? Right, attorney, right. Okay, sige. Buying when we speak about buying land in the Philippines, Bombo Chris, it is correct. We really require kanang careful nga consideration no sa pag we also have to exercise due diligence in order to ensure a very smooth transaction and secure investment. So that is regardless of whether we buy here in Cebu or in any part of the country. There are some checklist kung baka atong sundon para dili ta mahug og lamang ang term sa uban kanang scam in the end ngay wala di ay lisensya ang katong nagbaligya dili tag-iya. So ako lang na hinahinayon nag-explain karon kung unsay mga basic lang ha, general kay kani siya nga involvement kinahanglan man gud ta og kanang a person who is also licensed to sell. Kita wala man ta nga power, but I can give you a checklist kung unsay mga necessary nga imong tan-awon kung ikaw mo palit ka og yuta diri sa Pilipinas. These are the requirements. Number 1, tan-awon gyud nimo kung tag-iya bagyod ang nagbaligya nimo. Mo na pinakauna kay tan-awon man na nimo kung naa siya land title. So the land title, as a general rule, this will verify the authenticity of the land title, and then kung unsaon ni pagtan-aw nimo na tan-aw na nimo dito sa Registry of Deeds. Again, dito na nimo sa Registry of Deeds, matan-aw nimo kung kanang title clean ba? Dili na siya clean nga ganang gisilhigan ha. Wala ba siya free from liens? Kung baka mo ni pasabot niya, wala ba encumbrances? Wala ba mga disputes? Wala ba naka-annotate dito sa titulo nga naay problema, naay kaso nga pasangat naabay adverse claim kumbaga naabay claimant nga lain kay gi-annotate niya sa title so mo ni number 1 tan-aw na nimo sa amo ang technical term gitawag na siya og mirror principle because when you check the title itself you can see already on its face if there are problems or not. That's just the first step no. Ang ikaduha gitawag na siya ownership and legal capacity. Kanang ownership and legal capacity, the purpose of this is to ensure the seller nga kanang seller is the legitimate owner og dili lang pud kutob diha ang iyang pagtan-aw kundi tan-awon pud ang iyang legal capacity to sell the property. Because if the person does not have the legal capacity to sell, for example, minor day siya, wa day siya guardian nga nagrepresent niya, unya nagbaligya siya, or igsuon day siya sa tag-iyas yuta unya wa day siya special power of attorney kinahanglan na siya legal capacity ni ana na siya authority to sell the property in behalf of the owner kung dili man gani siya ang owner. Now usapod ana to check pod ana kung naabay mga co-owners kay na may ubang mga luna nga gidivide kanang daghang tag-iya. So dili man na pwede nga ang usa mo baligya ra pod on its own without the consent of the other co-owners. So mo na siya ang number 2 requirement, ownership and legal capacity of the seller. Now, ikatulo, kaning property location and boundaries. So, 1, in order to exercise diligence, must conduct a survey to confirm the exact location and boundaries of the property. Because this will avoid future disputes with neighboring properties in the future. Basin daig ang mohon nga gibutang diha sa katong surveyor, dili di siya may actual nga nakabutang dito sa titulo in terms of numerical survey. So, tan-awonon po na siya. Kung saan mo na siya pagtanaw, ang help or tabang sa mga geodetic engineers ana mo maka-confirm niya pwede po na moadto po dito sa area para mag-conduct og ocular inspection. Tan-awon nimo ditong yuta, ang site view, dili lang kay di mo nimo tan-awon pictures ra mo rely lang ka. So mas better gyud lang imo gyud matan-aw ang property location ug ang mga boundaries sa kanang imong palitonon nga luna. Ikaupat,
napod sa gitawag nga zoning and land use. You have to check also the local zoning ordinances to confirm that the land can be used for the intended purpose, whether residential ba siya, commercial, agricultural, or industrial baron. Ang ikaw pa, kalima, kining tax declarations and real property taxes. Kay kining taxes, you will never avoid tax bisan pag-ari diri samot na diri sa real properties kay tax is an obligatory contribution. So you have to verify nga kaning mga real property taxes updated ang pagbayad ani niya. Pwede ka mo request copy of the latest tax declaration from the local assessor's office diya sa inyong local government unit. Unsa pay lain nga requirement kanang environmental and legal restrictions. You also have to investigate if there are any environmental regulations, restrictions, or government plans that might affect the land, such as protected area easements or infrastructure projects. Because sa laktod nga pakasulti kanang in terms of environmental, na magunay mga certain classifications ni ana ang ato ang Department of Environment. Kanya dili man sa tanan nga mga luna pwede mabaligya o maangkon sa mga private owners. I'll give you an example kanang mga forest lands, mga timberlands, dili na pwede ibaligya unless ma-change ang classification ana niya. So medyo technical siya, no? Pero wag itay lain nga paagi sa pag-explain ani niya in layman's term, kundi tan-awon lang kung alienable or disposable property of the state ba if in case lang public land ang ibaligya. Pero kung private gani nga titulo ang ibaligya, no problem kay privately owned naman na siya. So dili na lang siya mag-require og another original certificate of title, transfer certificate of title na ang ibalhin. Unsa pa? Tanaw nimo ang mga right of way, ang mga accessibility going to the area, kay naman say certain mga luna nga wala po right of way either because of the actions or negligence of the owner or wala pa gid siya right of way, so simply komplikado pa gid kung mga ipa sa korte. Anya kanang mga right of way or accessibility sometimes naa gid na siya sa titulo mismo. So pa kanang mga flood and hazard risks o sana kay common kayo nindot kay imong property pero wa may bili if the area is prone to flood. So it's just a practical way of determining whether it is a good property to buy. So pa of course, last but very importantly, kinahanglan sad that a buyer, a prospective buyer, must also engage the service of professionals, such as lawyer, mga licensed broker, mga surveyor, to assist with the transaction and to ensure that all legal and technical aspects are covered. Kay naman tagiingon nga little knowledge is dangerous. So when we go into something out of excitement, nanatay pundo nga kwarta, o niya excited na kita, kay ganahan pa, hadlok ta nga mabaligya sa lain, diretso lang pagbayad without determining and exercising mo nag due diligence sa pag-investigate sa yuta, kunya in the end, basig makabayad na ta, in the end, dili ta karapat dapat nga mo angkon or mo palit anang yuta, sayang lang kaya nga itong kwarta, moabot og kaso, dugay pa kay mahuman. So ang atong hard-earned money dili ma-serve ang purpose. I think mao lang siguro na ang basic checklist no to determine if the property is good to buy. Ingon gumikan kay kanaligin nga nagapas ba nga hadlok nga mahalin nga gitanyag sa barato nga kandidat without even knowing nga kini ay is pastilan questionable. Oh, mas maayo gyud na mo exercise yun og you have to be careful also kung bisag di man siguro na limited sa real property, no? Bisag pag mo palit lang og ordinary nga cellphone sa laing tao, mo palit ka laptop, imo mo ginang i-check no kung sakto ba yung specs nga gi-post niya, iya tan-awon ang pila ba ni ka gigabyte, kung mo palit ka, mo inspect man gyud gihapon ka, kung mo ingana ka careful nga mo inspect sa personal properties kanang mga electronic devices, how much more aning real estate nga mo involved ni siya dako nga kantidad nga kwarta. So mo to siya ang pinaka best kung dili pagani gyud ingon ma-absorb tong akong gipangsulti ganiha, it is better to engage the service of a legal professional such as a lawyer who also practices on real estate, and of course
we also have real estate brokers. These are not just self-proclaimed brokers, they are licensed kadiri sa PRC. Pangayoon na ni license number. And then kay that is also one thing, good thing na naka-remember ko no, kay dili tandan pwede mo engage sa pagbaligya og mga real properties. Ang penalty ana sa balaod kung masakpan ka, kung unlicensed individual ka nga nagtuga-tuga kag pamaligya og mga luna, you can be imprisoned to a maximum of 2 years. So delikado na siya. So mo na ang usa sa mga tan-awonon kung imong ka-transact, lisensyado ba na siya, mo na nga natay mga real estate brokers, natay mga consultants, natay mga sales agents na under ang nga broker bearing the license name. So I think baligya siguro tan-awon day nimo kung kang kinsa mga broker, tan-awon nimo license, and if okay gani, then mo na siya mo investigate after makita, engage the services of lawyer who can draft the kanang bitaw pag-transfer niya sa ownership, such as kanang mga contract to sell, kanang di pa na promise to sell pa man na siya, pero kanang mga deeds of absolute sale nga mo di makapatransfer sa ownership from one to another, ang lawyer mo draft ana, ibutang ang mga technical description sa yuta niya, panotaryuhan, and then that can be already a source of transfer of ownership. Kanang registration, likwa na siya, to follow na siya, kanang registration is just an evidence that you own. Pero kanang pag-transfer mo na siya mga deeds of absolute sale, mo na ibuhatonon sa usa ka lawyer, ini-draft niya sa deed of absolute sale. So, ang importante lang, before ta moabot ang nga part, kinahanglan the buyer must exercise due diligence sa pag-check o sa pag-tanaw. Labi na diri sa Cebu, I've heard nga, niingon ka ganiha Bumbukris nga, ang Cebu kuha na kayo ron, booming na kayo, so daghan na kayo ang baligya, palit, lire. It's okay na, wala may problema to buy a property, especially here, because it's very, very strategic to buy a property in Cebu City. However, for you to be able not to fall into the trap of perpetrators, kumbaga, it's better to exercise due diligence and ask the help of professionals if you are not yet capable of doing that. Para kaya na attorney, no, ang mga posibleng nga mga inwenta nga mahusog sa taro. Kay Sorry, please. oo, kaya nung dapat nga ang yuta karon 14 pagkamahal per square meter lang diri lang sa Cebu City, pila na ka? Kana nana sa assessor's office ang assessment sa fair market value sa diri sa kuan. Magdepende maguna ang assessment good kay dili raman, it's not only limited to what the local government will show, kay there are some kasagaran karon huot na mo jud kay ang Cebu City. So I'm assuming kanang say for example kanang property, there's already an improvement ana, so the value may go up, and then it's the real estate assessors who can determine how much is the real fair market value for that property. So kung naa sa tax declaration, if mutanaw dito unsay assessment dito nga value, dili na siya ingon conclusive, because when you sell, kanang mga sellers nato, kanang mga brokers, they will sometimes mark it up unya naanguban po na po sa fair market value. So mo na siya kinahanglan sa another professional na nga mohatag og report, and they are called the real estate assessors. Kaning REA o REB, magkalahi na sila, magkalahi na sa examination, magkalahi na sila lisensya. So kanang mga makahatag og concrete assessment over the value of the property are also the real estate assessors. So nindot sa na kung mo engage pa kag services ana nila para ma-determine nimo kung mahal ra pud kay ng property, aditaan na o barato ra ni kay ang assessment kuan ra mahal niya, yung gibaligag barato. So those are the things nga imo i-consider also in buying the property. Oo, na ini komento attorney for market value determination. Fair market value, ang meaning ana, legal meaning anang fair market value is the price nga ang buyer unwilling to buy and the seller is unwilling to sell. Pero ba mag-abot mas tunga ba? So, ang fair market value, dili gyapon na ingon obligatory nga mo gyud presyo nga ihatag dito sa buyer, nga mo ang bayaran, magdepende gyapon na sa negotiation on both sides. So, mura na siya kanang that's just the boundary or the reference point para makahimo mo mga negotiations when buying the property. Na dito ni Dool na ko attorney atong sa tong adlaw, why best